Merong experiment natin ginawa noong 1960s yata, yung 70s, yung ASH experiment. You could search it sa YouTube. It's a very powerful experiment. And with that experiment, they were able to realize that everybody is easily manipulated. Dun sa experiment na yun, meron dalawang picture. Yung dalawang picture na yan, sasabihin ng scientist is, tatanungin yung audience, ang question is ganito lang. Yung nakikita yung picture sa left is kapareho ng picture sa right. Magkapareho ba ng length? Magkapareho ba ng height? Ganun lang. Dun sa experiment na yon, may mga kinuwang participants. I think 5 yon. Tapos, yung 4 actors, yung isa doon yung victim. Ang ginagawa lang ng actors is, kung ano yung sinasagot ng victim, sinasagot nila yung opposite. So, ibig sabihin, pag tinanong ng scientist, okay, ano nakikita yung picture dito? Magkapareho ba yung left sa right? Pag sinagot ng victim, magkapareho. Sasabihin ng apat, hindi magkapareho. So, merong mga 10 questions yon. Yung first 4 questions, nagre-react yung victim. Sinasabi niya, ano magkapareho? It's obvious, hindi magkapareho. Ginagano niya pa, hindi, magkapareho. Gagano yung mga tao dun sa room. So eventually, I think on the 6th and the 7th questioning, di na siya sumasagot. Hinihintay niya na yung mga katabi niya bago sumagot. And pag yung sinasabi ng katabi niya, ginagaya niya na. Na-experience na ba yon? Na nasa loob ka ng room, pumalakpak yung katabi mo. Ikaw na rin, pumalakpak. Di ba? Madalas yung mga tao ganun. Nagagaya nila yung nasa paligid nila. And from that experiment, napansin nga ng mga tao na ng mga scientists, yung mga tao, madali ma-manipulate with the power of the people around them. Meron akong ginawang dating ganyan eh. Yung high school kasi, kakilala ko yung mga siga sa classroom. One time, nasira ko yung generator. Malaking yun, di ba? Offense. Kasi property na yung school, nasira ako noon. And then, sabi ko sa mga friends ko, uy, ituro natin si ganito Sige, ako bahala. So, ganun. So, tinawag lahat. Principal office, harap-harap. Sinabi namin, si ganito po yung nakasira. Nakita namin. 40 people versus 1 person. So, tingin sino mananalo? 40. Yung 40. Diba? Until ngayon, dala-dala ko yung konsensya ko. Nakikout siya. Dahil sa akin. Diba? Naalala ko noon, sabi ko, ganito pala ka-powerful ang herd. Maski yung principal, may influence. Diba? Wala na investigate, pero dahil nga sinasabi na marami, pinaniwalaan na. Madalas ganun ang truth. Paano malalaman totoo isang bagay kapag pinapaniwala ng lahat? Imagine niyo what if, diba? What if si kami lang ni-smooth yung pick-up artist dito sa Pilipinas? Diba? Sasabihin nila ng mga tao, ano ginagawa nyo? Hindi totoo yan. Diba? Until na makita nila kumuha kami number. Totoo nga. Diba? How funny na yung mga tao nga, madalas pinapaniwalaan nila yung mga bagay dahil nga pinapaniwalaan ng lahat. Diba? Bakit ka maniniwala sa mga bagay na pinapaniwalaan lahat? Now, I'll introduce you to the idea of herd mentality. Na-experience mo yung one time, naglalakad ka, tahimik, text ka, pauwi. Bigla may tumatakbo. Ikaw naman, nangyari. Di ba? Naman kayo may tumatakbo. Ano nangyari sa'yo nun? Na-herd ka. O kaya ganito. Nasa club ka. Ba, daming chicks. Bigla nagtatakbuhan lahat sa exit. Tumakbo ka na rin. Di ba? Sabi nila, should fight outside. Di ba? Ginamit mo yun. Opener. We fight daw outside. Tara. Di ba? Bakit ka sumunod? Na-herd ka. Or na-experience na ba to? Nasa stoplight ka. Sabi doon, don't walk. Red. Pero yung mga katabi mo, naggalawan, nag-cross ng street.
Hindi ka na nag-isip, nag-autopilot yung katawan mo, sumunod. Under hypnosis. Experience na yon. Tapos, bakit ba ako sumusunod? Diba para kang para kang nagganamitan ng jutsu. Gumagalaw ka mag-isa. Na-herd ka. Diba? Madalas yung mga tao, na-herd lang sila. Everything popular is wrong. Hindi ka dapat nagpapa-herd as an alpha male. Ikaw ang creator ng world mo. Ikaw ang reality. So, for example, yung mga sheep. Di ba yung mga sheep? Tawag dyan, herd. Yung mga sheep, pag sinabi nung nila, pastor na, okay, dito tayo. Sumusunod lang sila. Madalas yung mata parang ganun. Pag sinabi ng government, dito sila. Sinabi ng friends sila, dun sila. Sumusunod lang sila. Na-experience na ba yung kasama yung mga barkada yung nasa mall kayo, naglalakad? Diba? Lalakad kayo. Tapos bigla, sabi nyo, saan tayo punta? Sinusundan kita eh. Sinusundan din kita eh. Diba? Nagka-herdan kayo. Para lang kayong zombie na naglalakad. So, ganun. Madalas yung mga tao nga na-herd. Bibira lang yung mga nag-stand out. Dito sa ginagawa natin, kung gusto maging attractive ka lalo, is you have to stand out sa crowd. Diba? You can't be part of the herd. Kasi pag lahat ng nasa loob ng isang room is lahat chode. Pero merong isa doon, diba, na alpha male, nagra-gravitate yung girls doon. Nararamdaman nila through their subcommunication. Na alam nila hindi ka part ng herd, there's something unique within you. So, conformity. Narinig ka na yung word na yan? Diba? Na, sabi nga dito, when people are free to do as they please, they usually imitate each other. Ginagaya lang nila yung katabi nila. Diba? Naalala ko nun may mga nung college ako, yung mga friends ko na naturals, iba yung tingin nila sa mundo, lalo na sa mga girls. Everyday meron sila mga nilele. Tapos ako, hindi, dapat nirespeto yun, sabi ng mami ko eh. Ano yung pinagsasabi mo? Ang KJ mo, ginagano nila ako. Tapos di ko magets. Di ba? Dahil nga pinrogram ka ng mom mo, tapos sa mga movies na napanood mo, dapat ganun pala yung mga girls. Tapos sila, ang dami nila mga chicks. Ako, wala. Di ba? Ako yung chode. Biniktima pa nga nila dati. Iniwanan nila ako ng girl sa isang room na nila, parang sex slave nila nung high school. Tapos, tinetext nila ako, may nangyayari na ba? Hindi! Sabi ko, nirespeto ko to. Taka ka ba? Binigay nga namin sa yan. Ikaw na bahala. Hindi. Sabi ko, pagluluto ko na lang siya. Sabi ko, oh my God, what's happening? Di ba? So, madalas ngayong mga tao ganyan. Para sila nasa loob ng conveyor belt. Pinanganak sila sa mundo, pagpasok nila, kung ano yung sinabi ng mga tao sa kanila, papasok sa mind nila. Then parang factory lang, papasok sa factory ng society, paglabas nila, wala silang identity. Pare-pareho lahat ng mga tao dito sa mundo, pare-pareho lalo yung mga lalaki. Para nasa factory, na pro-program yung mind. So may nakita ko dating ad. Ito, sabi dyan, kill herd mentality. You have to stand out. Kinat-out yan ni Francis Lumahan eh. Nagbabasa daw siya ng dyaryo. Kinataw niya, sinend niya sa akin. Na-shock siya dun sa info na nakita niya. Diba? About herd mentality. Yan, welcome to herd mentality. Population, nearly everyone. Because everyone is nearly imitating everyone. Sa school, papansin mo, pare-pareho forma ng mga tao. Diba? Yung mga hip-hop, pare-pareho silang hip-hop. Yung mga rocker, pare-parehong rocker. Yung mga nerd, pare-parehong nerd. Yung mga malalande, pare-pareho silang ganun yung suit nila. Diba? Parang silang nagkaganon. Na-herd. Nalala ko yung start na na-influence ako sa rock. Yung pinsan ko, sabi sa akin, ipapakinig ako sa'yo. Binigyan niya ako ng cassette tape. Cassette pa nun eh. Silverchair. Sabi ko, grabe, stig to ah. Meron pa. Yung live, sabi niya. Next month, bigay sa akin, live. Baliw na baliw. Tapos sunod-sunod na, Metallica, kung ano. Dami na. Tapos napapansin ko, bakit ako lang nagra-rock dito sa school? Kasi mga iba kong friends, skateboard. So yun, madalas yung mga tao na-herd sila, ng mga surroundings sila. Ako, na-herd ako sa pinsan ko. Kayo, probably na-herd kayo from somebody. Na-influensyan nila kayo. Which is
Sa totoo lang, everybody is manipulating everybody. Alam niyo ba yon? Hindi ko pa na-upload yung video na yun eh. Alam ko next year pa yun eh. Kasi madalas, tingin nila sa ating mga POA is manipulative. Diba? Ikaw, gaganyan kasi you're getting into girls' pants. Pero nga akong, friend sabi niya sa akin, sa tingin ko, mga nagaganyan niya lang, mga gullible. Mga girls na madadali. Diba? Actually, pag madali yung girl, mas madali talaga. Diba? Pero mas nag-work to sa matatalino. Yung mga matatalino. Pero ganun talaga eh. Kung papansinin nyo talaga dito sa world na ginagalawan natin, everybody is manipulating everybody. For example, or wag nga gamitin yung word na manipulate. Baka na-offend yung iba. Baka soft. Diba? Gamitin ko na lang influencing. Diba? So for example, tayo, dito sa known universe, we are governed by God. Kumbaga, ano tayo ni God? Bitch niya tayo. Diba? Dito sa Pilipinas, bitch tayo ng government. Kung ano yung sinasabi ng government, diba? Wala tayong choice. Kaya, kung may makatulong kayo, magkakaroon na sila ng rights. Diba? Meron na kasambay rights. Diba? Kung meron kayong pera sa banks, bitch kayo ng mga banks. Diba? Alam niyo ba yung the oldest profession in the world is what? Prostitution. Diba? Ano ba definition ng prostitution? Is you have a certain service that you're offering and somebody buys it from you. Diba? So kung halimbawa, naghanap ka ng work, mag-a-apply ka sa boss mo, boss, ito po yung services that I could give you. Diba? Magaling po ako sa computer. Hindi naman diba? Sa computer. Magaling po ako mag-lead ng tao. Magaling po ako sa mga paperworks. Okay. So, nag-decide ka na sumama sa boss mo. Diba? Eh ngayon, yung boss mo, siya na yung pimp mo. Diba? Tapos ikaw, hoe ka na niya. Diba? Dahil sa'yo, yung company tumatakbo. Diba? Sa family, ang pinaka-pimp natin, yung father natin. Pag nagsalita father mo, wala kang choice. Diba? Opo, diba? Tahimik ka na lang. O mom mo. Diba? Sa school, yung principal. Siya ang pinaka-pimp natin. Diba? Kaya pag dumadaan yung principal, diba? Babe ka. Pag wala yung principal, doon ka lang gugulo. Diba? So, everybody is influencing each and every one of us. McDonald's, diba? Jollibee, yung mall, ini-influence tayo, bumili ng mga products nila. Diba? So, everybody is a prostitute in a certain way if you were going to use that term. Diba? So, the question is, saan mo lang gagamitin yung power mo? Are you gonna use it to, destroy the world? Or are you gonna use it to make a better person out of you and out of the society? Kasi napansin ko, with the way na na-develop ko my skill, pag may nakikita akong mga tao, for example, na I need to reframe them in a certain way, dahil, for example, if thinking nila hindi ganun kaganda, nagiging destructive, I could use my skill. I could hypnotize them in a way na, oo sila. Diba? At least, na-hypnotize ko sila for the good, kaysa for the bad. Kasi ang influence kasi, kung napanood nyo na yung movie ni Constantine, correct? Merong scene doon, nakasama niya yung girl, inahabol sila ng monster. Tapos nagdilim yung paligid, tapos may nilabas si Constantine, tapos in-spray niya yung diba? Parang sulfur. Shhh! Tapos natakot yung girl. Sabi niya, what's this? What's happening? Ba't may monsters? Sabi ni Constantine, ganito lang kasi yan. Let's say that this is the world. And there are angels and there are devils, sabi niya. And all of them want you in their team. Nagre-recruit sila everyday. Diba? Yung A-team sa B-team, nagre-recruitan sila ng mga tao. But, dito sa game na to is they couldn't use force. Hindi nila pwedeng gawin na, okay, sama ka na sa amin dito ka na sa impyerno. O ikaw, sama ka sa amin, dito ka na sa langit. Hindi pwedeng ganun. They have to seduce you. They have to influence you. Diba? Through words. Through text. Diba? Through mga scriptures para makuha ka nila sa team nila. So, ganun lang. Tayo sa PUA, pinag-aaralan mo para ma-influencean mo yung girl in a certain way na mag-respond and ma-attract sa'yo. So, basically, in this world, lahat manipulated.
Mamaya, as we go along, malalaman nyo gano'n siya pakalalim. Okay? Kaya nyo ba? Diba? So, everybody's a prostitute. Ha? So, pag may lumapit sa inyo, sabihin mo, mura ka lang. Diba? Dahil wala ka pang demand. Diba? Pataasin mo yung value mo para magmahal ka. So, yan. Sabi nga nung cartoon character, I was a victim of false doctrine. Diba? Sinabi sa kanya na, this is the truth. Diba? Maniwala ka na dyan. So, this is what you have to do. Sabi ng school, sabi ng government, this is what you have to do din. Diba? Sabi ng church, sabi ng friends mo, lahat na. Kaya nawawala ng identity mga tao. Parang pare-pareho na lang sila ng gusto sa buhay. Diba? Parang for example, lahat gusto Ferrari, gusto magkaroon ng yacht. Ayanin mo naman yun. Diba? Hindi mo kailangan para to pick up women. Kaya naalala ko rin yung dami kong mga grand dreams na parang Iron Man, diba? Kasi di pala kailangan ng ganun para ma-make up. Diba? So yan. Pero hindi ko natatalakayin yan. I would never die for my beliefs because I might be wrong. You might be wrong because sabi ko nga, yung truth, madalas, malalaman mo lang truth yung isang bagay is pag pinapaniwala ng maraming tao. Pag hindi siya pinapaniwala, it's not true. Correct? Yan lang. For example, sa pickup, paano mo nalaman gumagana yung routine? Ginamit ni Smooth, ginamit ko, ginamit ng iba. Di ba kaya tinatanong, na-test mo na ba yan? Oo, isang beses pa lang. Na-reject ka, ayoko yan. Di ba? Pero sa totoo lang, wala namang kailangan eh. Kahit na hi, hello, di ba? Kahit minsan di ka magsalita. Di ba? Isang araw kasama ko si Coach, sabi, pwede mapagkilala? Hindi. Kala mo kagandahan ka naman. Hindi, joke ka.